Ito, Anniversary nasa din. linya na natin si Attorney Rino Abad, Bakit ba Director natin ng siya? Oil Industry Management Bureau. Bakit natin siya tinawagan? Sige Kasi nga, partner. ang Korte Suprema nagdesisyon po na tinatanggihan yung hirit ng mga oil companies laban dun sa gustong gawin ng Department of Energy na magkaroon ng unbundling ng presyo. Ibig sabihin, mahihimay nila yung pricing mechanism ng mga oil companies. Kaya yung sinisingil sa atin sa bawat presyo ng produktong petrolyo, malalaman natin kung ano ang mga nakapatong dyan. Ganon. Bakit siya mahal? Bakit siya nagmumura? At bakit siya masyado mataas ang presyo kumpara sa ibang bansa? Ganon. Kumbaga, kung pwede himayin na ang presyuhan ng petrolyo, kailangan makita ang basehan. Yan, eto na. Matagal na to eh. Oo Mga nga. nagtutulak nito. Nasa linya ho natin. Naharang nga ng oil companies kasi dati. Eto na. Si Attorney Rino Abad, nasa linya ho natin. Aga pang gumising. Salamat, Thank Attorney you. Rino. Welcome po sa Double Weng, sa Double B. Good morning, sir. Good morning ho, Ma'am Weng, Sir Weng, at sa inyong programa sa ating mga kababayan. Pasensya sa maagang gising, Attorney Rino, ha. Pero pakipaliwanag po sa aming mga nakikinig ngayon. Lahat tayo na apektado ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Ano ang magiging hakbang ngayon ng DOE kasunod po ng desisyon ng Korte Suprema? Ma'am Weng, ang decision ho ng Supreme Court Opo. ay doon ho sa tinatawag na provisional remedy of injunction. So, dahil nga ang RTC Makati Branch 58 nung isinalang itong case ng PIP way back June 21, 2019, May 28 kasi Ma'am Weng, napasa namin yung Department Circular ng Department of Energy. So, June 21, nagfile na nga ng case na ino-object o ang tawag natin, to simply put it, invalidation case. Gusto nila invalidate yung Department Circular. So, kasama kasi dyan yung usual yan na mga provisional remedy like TRO na grant ko sila ng 20 days. But then later on, alam naman mo natin na ang TRO ay temporary. Kaya sinasamahan ho ng tinatawag na writ of injunction para permanent ho yung non-implementation, yung preventative measure habang nililitis yung main case, which is the invalidation case, yung main case. Circular. So, nag-grant po yan nung August 14 ng RTC Makati. At nag-motion for recon kami, but December 3, later on, subsequently, nung December 3, na-deny ho yung motion for reconsideration ng DOE through OSC. Yun ho ang aming lawyer. No? And then, of course, the OSG appealed to CA, no. Doon naman ang kaso nga is kini-question yung naging desisyon ng RTC bakit nag-issue ng writ of injunction. Ngayon sa RTC, inapprove kami, nanalo naman ang DOE through OSG. Kaya yung PIP nag-appeal sa Supreme Court. Ito na yung case na. So inappeal yung decision ng CA na inapheld yung posisyon namin na wala dapat of injunction. Ngayon, ibig sabihin, nung nag-decide ang Supreme Court na tama si CA at mali yung RTC, nawalang bisa na ang writ of injunction. Yan ho ang decision Ano ngayon. po ang ibig sabihin ngayon yan? Ano ang ibig sabihin yan? Hindi pa ho yan yung invalidation case, which is the main case. Provisional remedy lang ang dinesisyon ng Supreme Court. Ibig sabihin, wala nang hadlang for the DOE to implement. Exactly. Kasi wala nang injunction eh. Okay. So ano magiging hakbang ngayon ng DOE? Well, dahil of course may abogado ho kami, yung OSG. Unang-una ho, in-inform na kaagad namin, nung lumabas kaagad, pagka bukas, kasi itong decision na to lumabas nung July 31 ng Supreme Court, pero we were able to secure a copy last week. Yes. So, inform ang OSG, aware naman sila, magsiset ho ng meeting next week. Kasi pinag-usapan ito at dadalhin mismo kay OSG. Yun ang information sa amin. Yung mga handling lawyer, no? 3 handling lawyers po ang nakahawak nito. 3 cases ho ito. So,
meron ho kasing dalawang cases na may pending at outstanding injunction. Opo. Pero, But of course, yung tingin naman dito, the Supreme Court is already referring to oil companies. Yes. So, mukhang masasakop yung dalawang case. Kasi Ma'am Weng, nang pinail ito ng PIT sa Philippine Institute, Petroleum Institute of the Philippines, sa Makati, meron hong separate case na pinail din ang Shell sa RTC Taguig. That's branch 70 at saka yung Petron RTC Mandaluyong branch 213. So mayroon pang pending doon na wala namang hindi naman yun naakyat. May injunction ang mga yun eh. Okay. Hindi naman inakyat sa PA, hindi rin inakyat sa Supreme Court. So madadamay sila. Ito ang tanong, attorney. So anong mangyayari? Magkakaroon ba ng unbundling ng presyo ng produktong petrolyo? Well, ang pag na-clear ho ng OSG na sakop lahat, na wala ng injunction, dahil total kinonsolidate naman ito ng Supreme Court doon sa RTC Makati ngayon. Yes, opo. Then pwede ho kaming magsimula na ng paghihingi sa mga oil companies ng mga details. Attorney, Okay. so ito para maintindihan ho ng ordinaryong tao, no, pwede na ho humingi yung inyong circular 2019 po ito na ang utos sa lahat ng mga oil company buksan kahit papano kung paano nyo kino-compute Yes. ang pag-i-increase nyo, At ilang piso, yes. at saka yung pagbawas para malaman kung magkano ba talaga ang bili nyo, magkano ba talaga ang At kung charge gaano rin kalaki nyo. ang patong ninyo. Ganon, attorney. So pwede nyo nang hingin yan sa mga oil company na hindi na ho sila pwedeng magsabi na hindi, may oil deregulation tayo eh. Well, ganun ho ang tama po kayo, Sir Weng, ganun kasimple ang magiging implication. Makakakuha na ho ang DOE at ma-implement ho yung DC sa pagkuhaan ng mga information na yun. Ang sabi po ng mga oil companies, magiging napaka-tedious ng prosesong ito. Masisimplify po ba natin ito considering na every week nagbabago po ang presyo ng mga produktong petrolyo, Attorney Abad? Well, pinaniwalaan niya ang posisyon ng DOE dyan, Ma'am Weng, kasi sabi nga ng desisyon ng Supreme Court na hindi kami convinced na imposible. Pwedeng difficult, but there's always a way for oil companies to compute. In fact, sabi nila, the court finds it hard to believe na yung mga presyo daw merely made up out of the blue and without any basis. In fact, sabi niya, we believe that there is a systematic calculation or process on how oil companies set their price. So, naniniwala sila na mayroong systematic process, meron niyang nakalatag na proseso. So, paano po I think hindi naman yan mahirap na siguro kasi nakalatag yan eh. Hindi nga pwedeng maniwala na kinukuha lang sa hangin. Ika nga yung pagsiset ng price. Attorney, paano naman yung argumento na parang sinisirain ito yung layunin ng oil deregulation law? Well, ang tawag dyan ng Supreme Court, Ma'am Weng, is invasion of the oil companies' right and preservation of competitive position. Kasi pag naibigay daw yung information, wala na silang competitive edge dahil malalaman ng lahat. Yung sinabi nga dun sa Republic Act 8470, ang oil regulation law, recognized naman. Sabi naman dito is, trade secret naman talaga yan. Pero ang question is, does it pose invasion of such right nga doon sa mga oil companies? Ang sabi naman dyan, recognize naman na yung mga information ay trade secret. Ang sabi lang naman, ang DOE secretary is only allowed to make it known to the public kung may mga portions lang na kailangan ang pag-usapan with really impressed with public interest. For example, ang nakikita ho namin, number one, industry-wide, wala ho kaming ipipinpoint na specific oil company para hindi ho masakripisyo yung kanilang competitive edge. Industry-wide, malalaman ho talaga natin if the price is increasing, kung makikita natin na industry-wide, pare-pareho ho ang kanilang na-experience. At saka invasion ng pag-uusapan, pare-pareho nga sila ng presyo, Attorney. Pareho-pareho ang magbaba, mag-increase, pare-pareho. Tama. So, may sample ako, Ma'am Weng, yung sinabi ko, Sir Weng, na industry-wide, pwede na ho namin ma-conclude this time.
halos pare-pareho pala ang kanilang pinanggagalingan, like tumataas ang import cost, ay talagang pwede na ho natin masabi sa public na generally this is what's happening. Opo. Pero without saying na kay X, Y, Z, yan ang nangyayari. Yes, okay, pero hindi ho ibig sabihin yan na kung maglalabas ho sila ng increase ay pwedeng kontrahin yan ng DOE. Hindi ho, wala ho kayong gagawin power. Hindi nyo kontrolin yun. Another pinaitin yan na isang reason, kasi one of the reasons yan na pinupost nga ng PIP na hindi siya, na magre-result sa price control. Sabi ng Supreme Court, pinaniwalaan naman na the SC merely requires notification, requires submission of reportorial requirements, and providing penalties for non-compliance thereof. In other words, yung tatlo na yan, nanghihingi lang ng notification ang DOE, nanghihingi ng mga reportorial requirements. Wala daw dyan, sabi niya, wala dyan requirements silang nakikita na nagmamandate, nagpifix, nor nagsiset restrictions on price. So walang imposition of price control. Okay, so klaro. Thank you. Attorney, Sir, so asahan natin. Simple-simple. So sa Martes, bago pa mag-announce sa mga kumpanya ng langis, may kopya na mo kayo. Ano ay, ba? hindi, medyo matagal-tagal pa yun. May pending pa Pwede na ba? Klaro muna namin sa OSD. Sige, antayin natin yan. In any case, ang abogado ho namin, OSD, kailangan ho ma-clear out muna. Kasi may dalawang pending injunction before na hindi naman yun na-file sa Supreme Court. Yung RTC Taguig at RTC RTC Mandaluyong. But of course, consolidated na kasi ngayon ang case ng RTC Makati. So baka it applies na to all. Alright, that's very good. Good luck sa mas maraming trabaho, Attorney Abada. Thank you, Attorney, sa oras. Thank you, sir. Thank you. Ma'am, dadami ho talaga ang trabaho. Especially kung magre-request na yung mga LGU. Correct. Yan. Sir, thank you. Mag-ingat po kayo. Attorney, thank you. Gandang umaga. Happy weekend po, Attorney. Happy weekend. Magandang umaga ulit sa lahat. Si Attorney Rino Abado, Director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Yan. Hilingan, walang pinoprotektahan.